Okay, dito sa number 3, meron tayong tatlong current, no? Nag-assume tayo ng clockwise ang rotation ng ating current, no? So, I1, I2, I3. Okay? So, focus tayo sa loop 1. At loop 1, okay? Loop 1. Ano ba yung mga dinaanan ni loop 1? R1 tsaka R2. So, I1, okay? R1 plus R2 minus, ano yung mga nakasano? Mga ibang loop na dumaan sa dinaanan ni I1. Dito kay I2 may dumaan na, diba? Si I2 dumaan kay 150 minus I2 R1 minus, okay? Tapos ano pa yung dumaan sa dinaanan ni I1? Okay, si I3. So I3 multiply by R2, okay, minus 24 volts or yung source equals to 0. Okay, so meron tayong I1 150 plus 300 minus 150 I2 minus 300 I3 equals to 24. Nilipat ko lang sa kabila ito kaya naging positive, ha? So meron tayong 450 I1 minus 150 I2 minus 300 I3 equals to 24. Okay, meron tayong equation 1. Okay? At loop 2, okay, at loop 2, okay, loop 2. So, I2, okay, mga dinaanan ni I2, R1, R3, R5. So, R1 plus R3 plus R5. Okay? Minus, ano yung mga dumaan, ano yung dinaanan ni I2 na dinaanan din ng iba? Si I1 dumaan kay R1. So, same rotation minus. So, I1 times R1. Okay? Minus ulit kasi same direction. Si I3 dumaan kay R5. So, I3 times R5 equals to 0. Okay? So, substitute natin yung value. Meron tayong I2 150 plus 50 plus 100 minus 150 I1 minus 100 I3 equals 0. So meron tayong 150 plus 50, 200 plus 100, 300 I2, okay, minus 150 I1, okay, minus 100 I3 equals to 0. Okay? Okay, lipat i-rearrange ko lang. Meron tayo negative 150 I1 plus 300 I2 minus 100 I3 equals to 0. Meron tayong equation 2. Okay? Ito yung equation 2. Equation 2. Okay? At loop 3. Okay? Miniminimal ko lang yung space, no? Sinasagad ko kasi kailangan ko ng espasyo para hindi ako crowded dito mag-solve. Okay? So, sa at loop 3, so, dun tayo kay I3. So, I3, okay? Lahat ng dinaanan ni I3, R5, R4, R2. R5 plus R4 plus R2. Okay? Minus, same direction. Ano yung dumaan na dinaanan ni I3? Si R5, dinaanan ni I2. No? Yung dinaanan ni I3, dumaan din si I2 kay R5. So, minus I2 R5 minus ano pa yung dinaanan? May dumaan kay sa ano, na dinaanan ni I3 na dumaan din na ibang loop. Si I1 dumaan kay R2. So, meron tayong I3. Meron tayong I1
I1 R2, okay, equals to 0. Okay, substitute natin yung value I3. Okay, so meron tayong R5 na 100, R4 na 250, R2 na 300, okay, minus R5 na 100 I2 minus 300 I1 equals to 0. So meron tayong negative 300 I1, okay, minus 100 I2, okay, meron tayong plus 650 I3 equals to 0. Ito na yung equation 3 natin. Okay, so pag inan natin, pag pinagsama-sama natin, makakabuo tayo ng, pwede natin siya i-solve by determinants na pag pinagsama-sama natin to by matrix. 450 I1 minus 150 I2 minus 300 I3 equals to 24. Okay, susunod equation 2, negative 150 I1 plus 300 I2 minus 100 I3 equals to 0. Okay, sunod negative 300 I1 minus 100 I2 plus 650 I3 equals to 0. Para ma-check mo kung tama yung matrix mo o yung equation mo, tignan mo yung mga diagonal sa other side mo. This one dapat magkaparehas, this one magkaparehas, this one magkaparehas, so, para malaman mo kung tama yung equation mo or yung gagamitin mo sa matrix. So kunin ko yung determinants D. Okay, pag determinants lang, huwag mo isama to, kunin mo lang yung value dito. 450, negative 150, negative 300, okay, negative 150, 300, negative 100, negative 300, negative 100, 650, okay. Okay, ayan. So dito ang gagawin mo lang dito, magdadagdag ka lang, pag mano-mano dadagdag mo lang to yung dalawang column. So meron kang 450, negative 150, negative 300, negative 150, 300, negative 100 na. So dito, para makuha mo yan, yung determinants mo dito, so dapat yung diagonal mo na pababa, okay, i-minus mo sa diagonal mo na pataas. Okay, yan. Okay, so dito meron kang 450 plus 300, okay, times 650 plus diagonal mo dito negative 150 plus negative 100 plus negative 300 times negative 300 plus, okay, negative 300 times negative 150 times negative 100, okay, i-minus ko by dito sa determinants yung up, pataas naman. So, di ba ano nga, downward minus mo sa upward, no? So dito ito yung minus sign, pataas, negative 300 times 300 times negative 300, okay, plus negative 100 times negative 100 times 450, okay,
plus 650 times negative 150 times negative 150. Yan. Okay. Determinant mo ay equal sa, okay, calcu. Okay. So dito, ito lang makuha ko dyan. Okay. Unahin ko muna yan. 450 times 300 times 650 plus negative 150 multiply by 100, negative 100 multiply by negative 300 plus negative 300 multiply by negative 150 multiply by negative 100 equals yan sa, okay, 78,750,000 78,750,000, okay, minus, okay, so negative 300 multiply by 300 times negative 300 plus negative 100 times negative 100 times 450 plus 650 multiply by negative 150 multiply by negative 150. Okay, mayroon akong negative 46,125,000. Okay, so meron tayong minus 78,750 minus answer, meron tayong 32,625,000. Okay, ayan yung determinants natin. Okay, so para makuha natin si D sub 1, ito ikakalky ko na lang ha, para mabilis. Para makuha si D sub 1, okay, D sub 1, takpan mo lang to, palit mo yung ibang value, itong value na to, 24,0,0, negative 150, 300, negative 100, susunod negative 300, negative 100, 650. Okay, para makuha mo si D sub 1, ito na. Ang gagawin mo lang dyan ay mode 611. Okay, kanina tinuro ko na doon yung calcu technique. Okay, pero ganito lang din yung pag solve nyan, gagantuin mo lang din. Anuin ko lang yung calculator technique na ito para mabilis na. Okay, 24, negative 150, negative 300, 0, 300, negative 100, 0, negative 100, 650. Okay, shift 4, 7, shift 4, 3. Okay, meron tayong determinant sa D1 na 4,440,000. Okay, ayan yung D sub 1 natin. Okay, D sub 2. Okay, D sub 2 natin. Si D sub 2, takpan mo lang to. Okay, takpan mo to. So bale meron kang 450, negative 150, negative 300, tapos 24,000. So meron kang negative 300, negative 100, 650. Okay, makuha ko na. Okay, dito ang gagawin ko lang ay mode 611. Okay, pasok ko lang yung value. So meron akong 450, 24, negative 300. Okay, negative 150, 0, negative 100, negative 300, 0, 650. Okay, AC ko lang, shift 4, 7, shift 4, 3. Okay, meron akong 3,060,000. 3,060,000. Okay, D sub 2 yan. Ayan ha. D sub 3. Ito. Okay, D sub 3. Okay, sa D sub 3 naman,
takpan mo lang tong part na to. So pag tinakpan ko yan, meron akong 450, negative 150, 24. Okay, negative 150, positive 300, 0, negative 300, negative 100, 0. Okay, makukuha ko na si d sub 3. Okay, ganun lang din ulit, ipapasok lang natin sa calculator, no? Mode 611. Okay, so merong time value na 450. Okay, negative 150. Okay, 24, negative 150, 300, 0, negative 300, negative 100, 0. Okay, AC, shift 47, shift 43. Okay, meron tayong 2,052,520,000. Okay. Okay, ayan na yung D sub 3 natin. Para makuha natin is I1, I2, I3. Okay. I1 is equivalent to D sub 1 over D. I2 is equivalent to D sub 2 over D. I3 is D sub 3 over D. Okay. I1 natin, ang I1 natin 4,440,000 divided by D natin, ano yung D? Ito 32,625,000. Okay. Meron tayong I3, I1 na 136.09 milliamperes. Okay, milli kasi meron siyang times 10 to the negative 3. Okay, kaya milliamps ha. So I2 natin D2 over D, 3060 over 32, 625,000. I3 natin ganun din, 2520,000 over 32, 625,000. So makuha natin si I2. Okay, ayan, 3,060, 1230 divided by 32,625. Meron tayong 93.79 milliamperes. Okay, I3 ito na 252,1234 divided by 32,625,123. Susunod yung I3 natin ay 77.24 milliamps. Okay, ayan na yung isang solution natin. Okay, so meron tayong isang way by inspection kung paano natin makukuha tong matrix na to. Okay, pakita ko na lang sa kabila, pakita ko na lang, pero same pa rin naman yung answer na lalabas dyan kasi i-matrix mo lang. Kumbaga titignan mo lang dito. Okay, pag tinignan mo dyan, makikita mo na same lang sila ng matrix na lalabas. Kuha ko scratch ha. Okay, ito continuation. Okay, scratch natin, ako na scratch. So di ba, ang kukunin una natin gagawin diyan, kukunin natin si R11, R22, R33. Okay, ipag-add lang natin yung dinaanan ni I1. Okay, meron tayong R1 na 150, dumaan 300, dumaan si I1 dito. So ito, meron tayong 450. Okay, R22 si I2, ano dinaanan niya? 3. So meron tayong 150 plus 50 plus 150.
100. So meron tayong 300. Okay? R33 natin, ano dumaan? Ni I3, 300, itong R2, R4, R5. So meron tayong 250 plus 100, 350 plus 300, 650. So meron tayong 100 plus 300 plus 250, meron tayong 650. Okay? Pag inano mo yan, di ba ito? Okay? R11, R12, R13, R21, R31, R22, R23, R32, R33. Okay? R11, pag yung 1, una yung 1, ayun ay row. Okay? Row 1, column 1, row 1, column 2, row 3, row 1, column 3. Okay? So nakuha na natin itong diagonal. Okay? Nakuha na natin yung diagonal, R11, R22, R33. So ayan na yun. So nakuha na natin to. So dito R12 is equal to R21. Okay? Yung current 1 tas current 2. Ano ba yung nagdinaanan ni current 1 na dinaanan din ni current 2? Dito tayo sa R1 lang. Kasi dito dumaan yan. Di ba? Paikot R1. Si I2 dito lang. Okay? So, 150. Pareha sila ng rotation clockwise. Negative. Okay? R13. R31. Equal yan. Ano dinaanan ni current 1 na dinaanan din ni current 3? I1. Dumaan kay R2. Si I3 dumaan kay I2. Kay R2. So, meron tayong 300 pero same sila ng direction, so negative pa rin. Okay? Last, R32 is equivalent to R23. Ano yung dinaanan ni current 2 na dinaanan din ni current 3? Current 2 dumaan sa R5 na dinaanan ni R3. Current 5 din, yung R5 din. So, negative 100 kasi same direction o clockwise sila. Okay? So, pag pinasok ko dito sa matrix, okay? R11 ko 450, R22 ko 300, R33 ko 650, R21 ko negative 150. Okay, parehas. Negative 300 itong R31. Okay. Okay. Susunod R32 negative 100. Okay. Multiply by I1, I2, I3. Okay? Equals yan. Ano ba dumaan lang kay source? Ano lang ba dinaanan na source? Di ba si ano lang ang dumaan na source? Si dito lang kay I1. So meron tayong 24 volts dito na dinaanan. 24, 0, 0. Okay? Pag multiply mo yan, makukuha mo tong equation na to. No? Kasi parehas na parehas to. 450, negative 150, negative 300. Okay? Negative 150, negative 150, 300, 300, negative 100, 100, negative 100, negative 300, negative 100, positive 650. Okay? So, ito, lilipat ko sa kabila. Meron tayong 450 times I1 minus 150 times I2 minus 300 multiply by I3 equal yan kay 24. Dito yan ha. Ito, dito, 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 dito. Kumbaga, horizontal multiply by vertical. Vertically mo siya multiply. Okay? Negative 150 I1 plus 300 I2 minus 100 I3 equals to 0. Okay? Yung 0 dito lang. Stay pa rin. Negative 300 times I1 minus 100 I2 plus 650 I3 equals to 0. Okay? Parehas ba? Dalawang equation? No? So, yun. Gets? Gets na gets yan. No? So, move tayo sa number 4. Problem number 4. Okay? Ay, yun na pala. Ito pala, papakita ko muna pala ng buo para hindi kayo malito. Ito yung unang solution sa number 3. Yan, kita. Screenshot na lang, screenshot para malinaw. Tapos ito yung pangalawa. No?
So move ako sa number 4.